Kabanata 1091. Nang marinig ang mga salita ni Feng Qin, isang seryosong ekspresyon ang bumalot sa mukha ni Lito. Lumalaki ang kanyang hinala na ang pagkain na ito ay tinatrato siya ng pamilya Qin na may mas malalim na implikasyon. Tumawa si Lito sa loob ngunit hindi nagbigay ng paliwanag, pinayagan si Feng Qin na ipagpatuloy ang kanyang paninira. Lito, matagal na akong nagsasalita, hindi mo ba sasabihin ang iyong paninindigan? Nagtaas ng boses si Feng Qin, sabihin na natin ang aming Stella, maganda siya at galing sa magandang background ng pamilya. Halatang halata na maghahanap siya ng isang bata at promising bachelor para mapapangasawa. Paano magiging karapat-dapat sa kanya ang isang ordinaryong lalaki? Kinagat ni Lito ang kanyang pagkain, tumango, talaga. Napaawang ang bibig ni Feng Qin. Sa tingin mo hindi ka ordinaryong tao. Muling tumango si Lito, may kumpiyansang sinabi, medyo. Sok. Pinandilatan siya ni Feng Qin. Saan ba kumukuha ng sobrang kumpiyansa ang brat na ito? This wouldn't do. She had to bring him down a notch. Tinuro niya ang kanyang anak sa tabi niya, kasalukuyang general manager ang anak ko ng isang construction company. Only when you're half as capable as him, then you can start telling me you're not ordinary. Tumawa si Lito, naniniwala ako na ang mga kakayahan ng isang tao ay hindi matukoy lamang batay sa kanilang kita. May iba pang aspeto sa paglalaro. Huminahon ka, naghahanap ka lang ng excuses para sa sarili mo. Kinutya siya ni Feng Qin, kung walang pera o kapangyarihan, inaasahan mo bang pakakasalan ka ni Stella at pagkatapos ay mabuhay sa ere? Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, tumahimik ang buong kahon. Hindi inakala ni Feng Qin na ilalabas niya ang nasa isip niya ng ganoon kabilis. Matapos ang ilang sandali ng kahihiyan, pinili niyang iwasan ang sitwasyon. Tama ang sinabi ko. Nabanggit nga ng kapatid ko na kung sino ang magpapagaling kay Stella ay ipapangako sa kanya na papakasalan siya, tumingin siya kay Lito ng mayabang. But he meant those science from noble families. Hindi ka kasama doon. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sa madaling salita, hindi ka sapat para sa anak ng aming pamilyang Qin. Sabi ni Feng Qin, idiniin ang bawat salita. Ibinaba ni Lito ang kanyang mga chopstick, ang kanyang mukha ay walang kibo. Bumaling siya kay Ronald, Tio, kung ito ang dahilan kung bakit mo ako inimbitahan ngayon, maaari mo sanang sabihin sa akin sa telepono. Hindi na kailangang gawing komplikado ito. Nahihiya si Ronald, well. Lito, hindi dahil minamaliit ka namin, talagang hindi ka tumutugma sa inaasahan namin. Kung ipahayag mo sa publiko na hindi ka interesado sa proposal ng kasal na ito, maaari kitang bigyan ng 10 milyon. Hindi napigilan ni Lito ang tumawa. Uncle, sa totoo lang, hindi ako interesado sa marriage proposal na ito simula pa lang. Mapanuksong tiningnan ni Lito ang pamilya Qin, at nang iligtas ko siya, ito ay dahil lamang sa kabaitan ng isang doktor. Wala akong naisip na makakuha ng kahit ano. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Feng Qin, inaasahan mong maniniwala kami sa iyo. Isang lalaking tulad mo, paano mo kayang isuko ang ganoong gininto ang pagkakataon? Hey! Sayang ang oras. Lumingon si Lito kay Stella, Miss Qin, nakikita mo rin ba ako sa ganoong liwanag? Nag-alinlangan si Stella. Alam niya na si Lito ay lubos na may kakayahan at malamang na magkaroon ng isang magandang kinabukasan. Tay, maaaring hindi iyon sinasadya ni Lito. Paliwanag ni Stella. Nakahinga ng maluwag si Lito, nagpapasalamat sa isang taong may dahilan. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ni Feng Qin. Stella, alam kong isinasaalang-alang mo ang damdamin ng estudyante, ngunit hindi siya katumbas ng halaga. Naglabas siya ng isang piraso ng papel at isang panulat, hinampas ito sa harap ni Lito, at sa matataas na paraan ay nagsabi, ngayon ay sumulat ng isang garantiya, na nagsasabi na ikaw ay kusang loob na isuko ang pakikipag-ugnayan, pumili ng pera sa halip. Ngumisi si Lito, hindi na kailangan, hindi ako interesado sa engagement, at hindi ko rin gusto ang pera. Gayunpaman, hindi payag si Ronald, kung lalabas ito, iisipin ng mga tao na hindi tinutupad ng kanyang pamilyang Qin ang kanilang kasunduan. Dapat pa rin nating makuha ito sa pamamagitan ng pagsulat. Sabi niya na may matigas na mukha, para hindi machismisan ng iba ang pamilya namin na Qin. Tumawa si Lito, kaya ang iyong pamilya Qin ay natatakot sa chismis, ngunit hindi ba ako natatakot na maging target ng mga chismis? Napaka-double standard. Hinampis ni Sheldon Zhao ang mesa, itinuro si Lito, sino ka sa palagay mo, nang ahas na akusahan kami ng double standard. Habang sinasabi ito, sinubukan niyang abutin ang kwelyo ni Lito. Nang makita ito, nagbago ang mukha ni Stella.
Siya lang ang nakakaalam tungkol sa lakas ni Lito, at si Sheldon Zhao ay walang kapantay para sa kanya. Bago niya mapigilan ang mga ito, si Sheldon Zhao ay inipit ni Lito sa mesa, hindi na makatayo. Sinaktan niya. Binutukan niya. Sumigaw si Feng Chi na parang katay na baboy, bilasan mo, tumawag ka ng pulis, arestuhin siya. Sa isip niya, nag-skema siya. Kapag naaresto si Lito, maaari niyang ilabas ang chismis na kinukulit ni Lito ang pamilya Chin. Ililigtas nito ang mukha ng pamilya Chin, at hindi na kailangang magpakasal ni Stella. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Feliciano Gao, nakasuot ng puting suit at may hawak na bouquet ng puting rosas, ay lumitaw sa pasukan. Stella, sana maging girlfriend kita. Lumakad siya papasok ng may malalaking hakbang bago lumuhad sa harap ni Stella. Kumunat ang noo ni Stella. Paano mo nalamang nandito ako? Tinanong ko sa kanya. Walang alinlangang sinabi ni Feng Chin, si Feliciano Gao ay may higit sa 10 bilyong halaga ng mga ari-arian sa kanyang sambahayan at siya ay isang magandang talento. Kayong dalawa ay perfect match made in heaven. Ang hindi binanggit ni Feng Chin ay nangako si Feliciano Gao sa kanya na bibigyan si Sheldon Zhao ng 80 milyong dolyar na order kung matagumpay niyang manligaw kay Stella. Kaya naman gumawa siya ng lahat ng posibleng diskarte para itaboy si Lito. Stella, pag-isipan mo, kung kasama mo si Feliciano Gao, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at damit sa buong buhay mo. Mabubuhay ka ng higit sa iba. Same time na pinayuhan siya ni Feng Chin. Si Stella ay walang nararamdaman para kay Feliciano. Narinig niya na si Feliciano ay nagpapalit ng kasintahan tuwing isang araw, isa itong bona fide na alibughang anak. Habang siya ay tahimik, si Feliciano ay naglabas ng isang dakot ng susi ng kotse mula sa kanyang bulsa. Stella, isang bagong binili na sports car ay nakaparada sa labas. Binili ko ito bilang regalo para sa iyo. As long as you're my girlfriend, I promise to meet all your needs. Whatever you want, I will give it to you. Sa puntong ito, sinulyapan niya si Lito ng masama, may mga taong walang pera, hindi nila dapat pinagpapantasyahan ang pag-abot sa hindi nila kayang abutin. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Isang lalaking nakasuot ng itim na magalang na nagtanong, maaari ko bang itanong kung nandito si Mr. Argel? Nagulat ang lahat, at sa wakas, lahat ng mata ay napunta kay Lito. Dito, ang apelyido lang niya ay Argel. Walang pakialam na sinabi ni Lito, ako iyon. Sinabi ng lalaki, nakita ka lang niyang Master Leo at naisip niyang nagkamali siya. Lalapit siya at kamustahin ka. Tumango si Lito, naiintindihan. Ang tono ay hindi kapani-paniwalang casual, na para bang nag-uutos siya sa isang utusan. Young Master Leo. Natigilan si Feliciano, nanunuya, kaibigan mo. Walang pakialam na sinabi ni Lito, hindi eksaktong kaibigan, isang kakilala lang. Nanunuya si Feliciano, sa palagay ko ay halos kapareho mo siya, ngunit mayroon siyang apdo na tawaging yung master. Talagang gustong-gusto ninyong mga mahihirap na maglagay ng gintong maskara sa inyong mga mukha. Ngumisi din si Rowena Chin sa gilid, sa pagkakaalam ko, iisa lang ang yung Master Leo, sa Yunjong City, si Ivan Leo. Pero itong si Leo, hindi ka pa siguro na kwalipikadong itali ang kanyang sapatos. Habang sinasabi niya ito, inilibot niya ang kanyang mga mata kay Lito. Hindi na nakatiis si Stella. Bagamat mayroon siyang ilang hindi pagkakaunawaan tungkol kay Lito, alam niya na kilala nga ni Lito si Ivan Leo. Nang siya ay magpapaliwanag, pinutol siya ni Lito. Mahina niyang sinabi, tama ka, kilala ko si Ivan Leo. Sa mga salitang ito, nagulat si Rowena Chin, pagkatapos ay tumawa ng malakas. Ngumisi si Feliciano, nabaliw ka na ba, o ako? Kung kilala mo si Ivan Leo, baka ako na rin ang pinakamayamang tao sa bansa. Pagkatapos ng lahat, ang Liu family ay ang nangungunang tycoon sa Yunjong City, na may pamilya na yaman na higit sa daan-daang bilyon. Ito ay isang entity na masyadong mataas para sa isang tulad ni Feliciano Gao na umasang maabot. Matalim na sinabi ni Feng Chin, nakakatawa talaga. Bumusina ng walang draft. Medyo makapal ang balat. Noon lang, isang grupo ng mga tao ang lumakad, pinangunahan ni Ivan Leo. Noon pa man ay mababait ang pamilya ni Leo, hindi pa nakikita ni Feliciano Gao si Ivan Leo at inakala niya na halos kapareho lang siya ng social strata ni Lito. He scoffed, just a loser, posing all high and mighty. Nagdilim ang ekspresyon ni Ivan Leo, ako ba ang pinag-uusapan mo? Kumpiyansa na sumagot si Feliciano, sino pa? Itinuro niya si Lito, ikaw at ang lalaking ito ay nasa iisang gang, ito ay medyo halata. Kayong lahat ay mababang buhay na hamak. Kumunat ang noo ni Ivan Leo, tumingin kay Lito, medyo naguguluhan, Lito, kaibigan mo ba ang taong ito?
Talagang hindi, mabilis na tanggi ni Lito. At saka, inaabangan talaga niya ang paparating na eksena. Tumango si Ivan Leo, ang sarap pakinggan. Mga bantay, simulang sampilan siya hanggang sasabihin kung tumigil na. Agad namang humakbang ang tatlong bodyguard. Hinawakan ng isa si Feliciano Gao mula sa kaliwa at ang isa mula sa kanan habang ang pangatlo ay nagsimulang sampilan ang kanyang mukha ng pabalik-balik. Hindi nagtagal, ang mukha ni Feliciano ay naging namamaga na magulo. Nang makita ito, sumugod si Feng Chin at galit na sinabi, kayong lahat ay mapapahamak. Ang taong ito ay si Young Master Gao, dapat kayong lahat ay maghanda upang harapin ang mga kahihinatnan. Ikaw ang unang taong bumati sa akin ng kamatayan. Tinuya ni Ivan Liu si Feng Chin, na may masamang tingin, mga bantay, talunin ang babaeng ito. Dalawang lalaki ang humakbang pasulong, inabot si Feng Chin, nang si Stella ay mabilis na namagitan, hindi. Kapag naglabas ako ng utos, hindi ko na ito babawiin, malamig na sabi ni Ivan Liu. Nagmakaawa si Stella kay Lito. Sa wakas ay nagsalita si Lito, tama na. Nang marinig ang salita ni Lito, agad na umatras si Ivan Liu, dahil sapat na ang sinabi ni Brother Lito, isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte. Hayaan mo siya. Sa wakas ay pinakawalan si Feng Chin. Kinawian niya si Lito, you little brat, tapos ka na. How dare you team up with your friends to assault someone? Tatawag ako ng pulis ngayon din. Pagkasabi niya nun ay kinuha niya ang cellphone niya. Sa kabilang banda, humagalpak ng tawa si Ivan Liu, nakakatuwa. Sa lungsod ng Yunjong, walang sino man ang nang-ahas na banta ako ng pulis. Nang si Feng Chin ay tatawag na, ang manager ng restaurant ay nagmamadaling lumapit. Master Liu, narinig ko ang iyong tanyag na pagdating at humihingi ako ng paumanhin dahil hindi kita nakilala kanina, sabi ng manager, na nakayuko at nakangisi. Si Ivan Liu, na may maitim na mukha, ay itinuro si Feliciano Gao at sinabing, yung lalaking nandoon, ayaw kong makita siyang muli dito. Mabilis na sinulyapan ng manager ng restaurant si Feliciano Gao at nagmamadaling tumango, tinitiyak ko, hindi na siya papayagang pumasok muli. Galit na galit, gumanti si Feliciano, sa anong dahilan? Isa akong miyembro ng gold card sa lugar na ito. Ngumisi ang manager, Ginoong Gao, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita sa iyo ng mukha. Ano ang kahalagahan ng pagiging miyembro ng gold card? Ito ang kilalang Mr. Liu. Kung nasaktan mo siya, maaari mo ring aminin ang iyong malas. Nagulat si Feliciano, isang kakilakilabot na hinala ang biglang umusbong sa kanyang puso, Leo. Ginoong Leo. Aling Ginoong Leo? Ang manager ay nanunuya, sa Yunjong City na ito, sino pa kaya ang ibang Ginoong Leo? Siyempre, si Young Master Ivan Leo iyon. Sa mga salitang ito, tulad ng isang nakakagulat na kulog, sumabog sila sa isipan ni Feliciano at ng iba pa. Ivan Leo. Bumagsak si Feliciano sa sahig. Dahil nasaktan si Ivan Leo, napahamak siya na hindi na makapaghanap buhay sa Yunjong City sa hinaharap. Namutla ang mukha ni Feng Chin, napaupo siya ng mabigat sa upuan, nawala lahat ng kanyang dating kay-abangan. Ginoong Liu, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan, lahat ay hindi pagkakaunawaan. Sumugod si Feliciano at kumapit sa hita ni Ivan Leo. Umalis ka. Sinipa siya ni Ivan Leo, maglakas loob kang insultuhan ang kapatid kong si Lito, sa tingin mo ba papakawalan kita? Si Feliciano ay ganap na natulala. Posible kayang tawagin ni Ivan Leo si Lito na kapatid. Kabanata 1092. Ikaw. Ang tingin ni Feliciano ay nagpabalik-balik sa pagitan nina Ivan Leo at Lito. Halos hindi siya makapaniwala na ang Ginoong Leo, na binanggit ni Lito, ay talagang ang kilalang si Ivan Leo. At si Ivan Leo ay tila napakagalang kay Lito. Nagtataka ito kay Feliciano, at mabilis niyang inayos ang sarili, lumuhod sa sahig at nagmamakaawa, Mr. Liu, mali ako, pakiusap iligtas mo ako. Ngumisi si Ivan Leo, kung iligtas kita o hindi, wala sa akin, depende ito sa ugali ni Brother Lito. Ibinagsak ni Feliciano ang kanyang ulo sa sahig, Brother Lito, mali ako ngayong araw, ikaw ay mapagbigay, mangyaring huwag magtanim ng sama ng loob sa akin. Tumawa si Lito, umupo, alam mo ba kung anong uri ng mga tao ang pinakakinamumuhian ko? Natigilan si Feliciano, hindi naglakas loob na sumagot. Sinabi ni Lito, yaong mga nagmamakaawa sa akin na maging mapagbigay. Walang katapusang iniinsulto mo ako, at sa pagsasabi lang ng you are magnanimous, inaasahan mong patatawarin kita. Saan sa mundo mayroong ganoong kadaling pag-uugali? Magalang na sinabi ni Ivan Leo, Brother Lito, paano mo gustong pangasiwaan ito? Ipawala lang siya. Kinilig si Feliciano Gao.
Si Ivan Leo ay hindi nagbabanta ng walang ginagawa, sa kapangyarihan ng kanyang pamilya, ang pagpapawala ng isang tao ay isang madaling gawain. Tumingin si Feliciano kina Ronald Chin at Fame Chin, umaasang makapagsalita sila. Si Ronald ay hindi nang ahas na magbitaw ng isang salita. Kahit na si Ivan Leo ay isang junior, hindi siya isang taong kaya niyang masaktan. Umiwas si Fame Chin sa kanyang leeg na nagpapakita ng ekspresyon na wala itong kinalaman sa akin. Walang pakialam na nagsalita si Lito, hindi na kailangan na mawala siya, baliin mo lang ang isang braso niya. Mga lalaki, gawin mo na. Sa utos ni Ivan Leo, nabali ang braso ni Feliciano Gao. Get out. Ayoko nang makita ka ulit. Malamig na babala ni Lito. Hawak-hawak ang kanyang bali na braso, naramdaman ni Feliciano Gao na hindi lamang ang sakit kundi ang pakiramdam ng kaginhawaan ng pagkakaroon ng makitid na pagtakas. Mabilis siyang umalis sa eksena. Sumulyap si Ivan Leo sa hapagkainan, nagsalin ng isang baso ng alak at sinabing, Brother Lito, ay toast ko ito sa iyo. Hindi ko naiistorbohin ang iyong pagkain. Nang hindi na hinintay na mag-react si Lito, inubos niya ang buong baso ng white wine. I'll take my leave. Next time, Kuya Lito, punta ka sa pwesto ko. May kaaya-ayang ngiti sa kanyang mukha, magalang na umalis si Ivan Leo, hindi nakakalimutang isara ang pinto ng pribadong silid sa likuran niya. Natahimik ang kwarto. Nakaramdam ng awkward si Ronald at ibinaba ang kanyang ulo para kumain. Nagtanong si Rowena Chin dahil sa curiosity, paano mo nakilala si Ivan Leo? Tahimik na tumugon si Lito, dahil sa ilang koneksyon. Pakiramdam ni Fame Chin ay parang sinampal siya sa mukha. Puno ng pagsuway, panunuyan niyang sinabi, paano kung kilala mo si Ginoong Leo? Hindi kanya bibigyan ng pera. Sa totoo lang, bottom tier ka pa rin. You should learn by observing my son. He's now the vice president of Lin Real Estate. He has a promising future and is someone worthy of our Stella at least. At the bare minimum, one needs to be a company CEO. Ngumisi si Fame Chin, inilibot ang kanyang mga mata upang ipahayag ang kanyang paghamak. Walang pakialam na sinabi ni Lito, ang real estate ni Lin. Natatawa si Sheldon Zhao at sinabing, don't tell me na hindi mo alam ang tungkol sa Lin's real estate. Narinig mo na siguro ang tungkol kay Biblin, di ba? Ang property company na ito ay subsidiary niya at kabilang sa nangungunang 500 kumpanya sa buong mundo. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang dibdib, suot ang hitsura ng pagmamalaki. Noon lang, biglang tumunog ang telepono ni Lito. Inilabas niya ang kanyang telepono at nagulat siya, si Biblin. Casual na sinagot ang tawag, tinanong niya, ano iyo? Ang boses ni Biblin ay mapang-akit, na may bahid ng panunuya, hindi ba kita matatawagan kung walang importanteng bagay? Tutal, matagal ko nang pinamamahalaan ang iyong mga ari-arian, at hindi mo ako pinakikitunguhan. Bahagyang umubo si Lito, hindi, may kasama ako sa hapunan. Biglang nagbago ang tono ng boses ni Biblin, kumain ka ba? Kasama ang babae. Sumagot si Lito, may mga lalaki at babae, at isa rin sa iyong mga empleyado, si Sheldon Zhao, ang Deputy General Manager ng Lin's Real Estate. I don't remember. I have so many companies under my charge, paano ko maaalala ang pangalan ng isa lang sa mga deputy managers? Tamad na sagot ni Biblin. Sa kabilang banda, humagalpak ng tawa si Sheldon Zhao. You're too funny. Don't tell me kausap mo talaga si Biblin. Sumulyap si Lito sa kanya, pagkatapos ay nagsalita sa telepono, magsabi ka ng isang bagay sa iyong empleyado. Pagkatapos ay ibinigay niya ang telepono kay Sheldon Zhao. Kinuha ni Sheldon ang telepono sa mapanuksong paraan. Natural na hindi siya naniniwala na ang tao sa kabilang dulo ay si Biblin. Sumigaw siya, tumigil ka na sa pagpapanggap. Paanong ang isang tulad ni Lito, na walang alam, ay nakakakilala kay Biblin? Itinuturing mo ba akong walang muwang? Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang panig bago pumasok ang isang malamig na boses ng babae, tinatawag mo bang talunan si Lito? Hindi ba isa siya? Napangiti si Sheldon, ang ganda ng boses mo. Tiyak na maganda ka. Hindi mo kailangang kilalanin ang ganoong tao. Send mo sa akin ang iyong larawan. Kung maganda ka, pwede kitang maging girlfriend. Tumawa si Biblin, sa tingin mo ba karapat-dapat ka? Ano ang pangalan mo? Makinig kang mabuti, ako ang Vice President ng Lin Corp. At ang pangalan ko ay Sheldon Zhao. Kumuha ako ng 1,000,000 taon ng sweldo at mayroon akong kotse sa ilalim ng aking. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang click sound mula sa kabilang dulo ang nagpapahiwatig ng pagtatapos ng tawag. Sa dismayadong mukha, sinabi ni Sheldon, napakabastos.
Ibinato niya ang telepono kay Lito at tinuya, "Bata, hindi mo inaasahan na maniniwala ako sa iyong masamang scam, hindi ba?" Nanatiling tahimik si Lito, pinapanood lamang siya ng may katuwaan. Magsisimula pa lang ang kamalasan ng isang tao. Sa isang marangyang opisina, nakaupo si Biblin na kasing lamig ng yelo ang mukha. Bumaling sa kanyang sekretarya, sinabi niya, "Sabihin sa Lin Corp. Natanggalin kaagad si Sheldon Zhao, ang vice-presidente." After pausing for a moment, she added, "Mula ngayon, bawal na siyang magtrabaho sa alinman sa mga kumpanya ko." Sa kabilang banda, sa isang hotel, si Fame Chin ay namumulaklak sa pagmamalaki, "Narinig mo ba iyon? Ang anak ko ay kumikita ng 1 milyon kada taon. Ikaw." Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nagsimulang mag-ring ang telepono ni Sheldon Zhao. Tiningnan ni Sheldon ang kanyang telepono na may nagtatakang ekspresyon, "Ito ay ang aming CEO. Bakit niya ako tinatawagan ng ganitong oras?" Masayang sinabi ni Fame Chin, "Nangangahulugan ito na pinapahalagahan ka ng general manager." Buong pagmamalaking sinabi ni Sheldon, "Humiling lang ako ng taasan ang sahod mula sa itaas, maaaring naaprubahan na ito." Sa pag-iisip na ito, naiinip niyang pinindot ang answer key, at binuksan din ang speaker, sabik na marinig ng lahat. Sa sumunod na segundo, isang malakas na pagsaway ang lumabas mula sa telepono, ang galit na boses ng General Manager, Sheldon Zhao, "Anong ginawa mo? Tumawag lang ang sekretarya ni Miss Lin para sumbatan ako." Si Sheldon ay ganap na nalilito, "Wala akong ginawa. Wala kang ginawa." Saka bakit niya sinabing walang galang ka kay Miss Lin, at siniraan pa ang kaibigan ni Miss Lin? Galit na galit ang general manager. Walang galang. Ininsulto ang kaibigan ni Miss Lin. Si Sheldon ay nataranta, ang kanyang tingin ay hindi sinasadyang tumama kay Lito. Biglang nanlamig ang mukha niya. Parang tinamaan ng kidlat, nauutal siya, "Anong pangalan ng kaibigan ni Miss Lin?" "How would I know? But you're in deep trouble now. Miss Lin has ordered to dismiss you, you don't have to come tomorrow." Prangkang sabi ng general manager. Si Sheldon ay mukhang kasing putla ng isang papel, "Pwede bang magsalita ka sa ngalan ko, hindi ako makakapagpahinga sa kapayapaan kung hindi. Haha, advocate for you. I heard that Miss Lin is quite furious, if I stand up for you, baka mawalan ako ng sariling trabaho." The manager scoffed, at saka, "Dahil tayong lahat ay mga kasamahan, hayaan mo akong bigyan ka ng isang piraso ng payo, mas mabuting umalis ka sa lungsod ng Yunjong." "Bakit? Bakit?" Kinakabahan si Sheldon nang dinilaan ang kanyang mga labi. "The order to blacklist you has been issued by Boss Lin, fend for yourself." Bumantong hininga ang general manager, saka ibinaba ang tawag. Tinitigan ni Sheldon ang telepono, natulala ng matagal. Natahimik ang iba. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Rowena Chin. Isang kaibigan na nakasakit kay Boss Lin. Si Lito ba talaga? Umiling siya. Maaaring nagkataon lang, hindi posibleng totoo. Napabuntong hininga si Stella. Noong una, nahirapan din siyang paniwalaan, ngunit ang mga katotohanan ay nasa harapan niya. Gaano man ito kaimposible, iyon na lang ang natitirang posibilidad. Sinulyapan niya si Lito at biglang naramdaman na hindi niya ito kilala. Sa panlabas, siya ay tila mapagpanggap at mababang loob, ngunit madali niyang mapapasailalim ang mag-amang Leo, at kilala pa niya si Biblin. Para sa kanya, si Biblin ay maaaring magpaalis ng isang senior executive mula sa kumpanya. Anong klaseng relasyon ito? Hinampis ni Rowena Chin ang mesa, "Naiintindihan ko na, dapat ikaw ang gigolo na iniingatan ni Biblin, di ba? No wonder she's so protective of you." Siya ay puno ng pagtatagumpay, sa pag-aakalang siya ay nahulaan ng tama. Smack! Sa sumunod na segundo, isang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw, at isang matingkad na pulang palm print ang lumitaw sa makatarungang pisngi ni Rowena. "Sinaktan mo ako." Napatingin si Rowena kay Lito sa gulat at galit. Walang pakialam na sumagot si Lito, "Ang sampal na ito ay para turuan ka ng asal. Isipin mo ang iyong wika." Nagalit si Rowena. Dahil siya ang batang may bahay ng pamilyang Chin, siya ay layaw na mula pagkabata at walang sino man ang nangahas na maglagay ng daliri sa kanya. "Hindi kita bibitawan, basura ka." Galit na galit si Rowena. Malumanay na nakaupo sa isang upuan, si Lito ay tumugon ng mahinang tawa, "Ganun ba? Naniniwala ka ba na sa isang salita lang, maaaring masira ang iyong pamilya, Chin?" Hindi napigilan ni Ronald, "Naniniwala ako na kilala mo sina Ivan Leo at Biblin, ngunit para sirain ang mga dekada ng pundasyon ng aking pamilya, Chin, sa isang salita lang, hindi ba't isang mahabang kwento iyon?" Agad na kinuha ni Lito ang kanyang telepono at tinawagan si Biblin. Walang pag-aaksaya ng mga salita, direktang sinabi niya, "Ang pamilyang Chin."
Bangkarote sila ng mabilis hanggat maaari. Hindi nagtanong si Biblin dahil buong-buo niyang sinunod ang utos ni Lito. She simply replied, "Okay, there will be results within 10 minutes." Ibinaba ni Lito ang telepono at sinulyapan ang pamilya Chin, 10 minuto. Ngunit sadyang hindi naniwala si Ronald, at umiling ng masama. Si Rowena, na tinakpan ang kanyang mukha, ay sumirit ng malisyosong, "Ano sa palagay mo, kaya mo bang utusan si Biblin? Ikaw lang ang kanyang inaalagaan. Tatanggalin kanya kapag napagod siya sa iyo." Ang ilang mga tao ay masyadong mataas ang tingin sa kanilang sarili. Galit na galit si Fame Chin kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin, lahat ay dahil si Lito ang naging dahilan ng pagkawala ng trabaho ng kanyang anak. Si Stella lang ang nanatiling tahimik. Naisip din niya na ito ay malabo, ngunit sa pagbabalik tanaw, lahat ng sinabi ni Lito, gaano man kahirap paniwalaan, ginawa niya ito. Sa pagkakataong ito, habang malalim ang iniisip ni Stella, biglang tumunog ang telepono ni Ronald. Secretary. Nang makita ang papasok na tawag, bumilis ang tibok ng puso ni Ronald, at agad niyang sinagot ang telepono. "Mr. Chin, dumating ang sakuna. Ang 3 pangunahing supplier natin ay sabay-sabay na itinigil ang kanilang pakikipagtulungan sa atin. Bukod pa rito, malaking bilang ng mga kliyente ang tumatawag, na nagsasabing hindi na sila bibili sa atin. 5 minuto lang ang nakalipas, tumawag ang bangko. Na-reject ang ating loan application without any given reason." Naiwang tulala si Ronald sa serye ng nakakagulat na balitang ito, nakanganga ang kanyang bibig at nakadilat ang mga mata, hindi maproseso ang lahat. "Mr. Chin, ano ang dapat nating gawin?" Patuloy na tinatanggal ng mga customer ang kanilang mga kontrata sa atin. Sa rate na ito, hindi na tayo makakatagal ng higit sa 3 araw. Maluha-luha ang secretary. Kinailangan ni Robold ng 1 buong minuto upang mabawi ang kanyang kalmado. Pagkatapos ay tumayo siya, lumakad papunta kay Lito, at napaluhod ng may kalabog. "Nagkamali ako. Nakikiusap ako, iligtas mo ang pamilya Chin." Kabanata 1093. Ang biglaang pagluhod ni Ronald ay bumulaga sa lahat sa paligid. Tumayo si Fame Chin, "Kuya, nawala ka na ba sa isip mo? Bakit ka nagpapatira pa para sa kanya? Deserve ba niya ito?" Hindi pa natatapos ang mga salita sa bibig niya, tumayo si Ronald at sinampal siya, "Tumahimik ka." Sumigaw si Fame Chin sa galit, "Bakit mo ako sinaktan? Ano ang nasabi kong mali?" Sinabi ni Ronald, "Lahat ng ito ay dahil sa iyong pag-uudyok. Ngayon ang lahat ng aming mga kasosyo ay nais na kanselahin ang pakikipagtulungan, at ang mga bangko ay tumanggi na magbigay ng mga pautang. Kung ang pamilya Chin ay sumailalim, kayong lahat ay maiiwan sa kaguluhan." Sa mga salitang iyon, napatulala si Fame Chin, "Bakit? Bakit ganoon?" Tumingin si Ronald kay Lito. Maliban sa kanyang pagkakasangkot, wala nang ibang dahilan. Nanlaki ang mga mata ni Fame Chin, "Hindi pwede." Kahit na sinabi niya iyon, nanginginig siya sa loob. Masyadong nagkataon lang na lumitaw ang mga problemang ito pagkatapos tumawag si Lito. Malinaw na alam ni Ronald na hindi maliit na bagay kung ang isang simpleng tawag sa telepono mula kay Lito ay magdadala sa pamilya Chin sa ganoong sitwasyon. Sa paraan ng pagsasalita niya sa telepono, parang nag-uutos siya kaysa mag-request. Hindi na siya naglakas loob na mag-isip pa tungkol dito at sinigawan si Fame Chin, "Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon." Pakiramdam ni Fame Chin ay naligay sa isang lugar. Ang pagluhod sa harap ni Lito ay higit na hindi kayang tiisin kaysa mamatay. "Lito, siya naman ang senior ko. Pwede bang? Para sa akin." Nag-aalangan na nagsalita si Stella, ngunit hindi na nakapagpatuloy dahil tila sapat na ang paggalang sa kanya ni Lito. Malamig na tumawa si Lito, "Fine, ito na ang huling pagkakataon na magpaparaya ako sa kanya bilang paggalang sa iyo. Kung may susunod pa, siya na ang magdadala ng kahihinatnan." Ang paraan ng sinabi niya ay nagdulot ng panginginig sa gulugod ni Fame Chin. Nais ni Sheldon Zhao na maibaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mangkok, desperadong sinusubukang iwasan ang pansin ni Lito. Dama po ang mga mata ni Lito kay Rowena. Bahagyang namula ang kanyang mukha, galit na nagsalita si Rowena, "Kaya palagi kang naglalaro ng mahina, dahilan para hindi kita maintindihan, at pagkatapos ay tumalikod para sampelan ako sa mukha, nakakatuwa ka ba? Miss, you are quite absurd. Hindi ba't minamaliit mo ang mga tao?" Nakita ni Lito na katawa-tawa siya. "Just say what you need to say, why insult me? All you're doing is taking advantage of my father's inability to do anything to you, and thus bullying me." Bumubuhol ng mapanghamon, nagpatuloy si Rowena, na ambubuli sa isang babae, "Anong klaseng lalaki ka? Hehe, ayokong sayangin ang oras ko sayo.
Sa isang hampas sa mesa mula kay Lito, lahat ng tao sa paligid ay natakot. That's all for dinner tonight. Let me say this one more time. I save people not for money or marriage proposals, but out of my own conscience. Pagkasabi noon, tumalikod si Lito at umalis. Napaupo ng malungkot, nagsimulang umungol si Ronald, ano ang dapat nating gawin, ang pamilyang Chin. Talaga bang malugi tayo? Bigla, parang humawak siya ng straw. Stella, bilasan mo at makiusap kay Lito, nasa iyong mga kamay ang kapalaran ng pamilya ng Chin. Kahit na ang pagsusumamo kay Lito ay nagpahiya kay Stella, wala siyang ibang pagpipilian para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Kalalabas lang ni Li Xiao sa hotel, at si Stella ay nagmamadaling humabol. Pakiusap, iligtas ang pamilya Chin, pakiusap niya. Mahinaong tugon ni Lito, imposible, aanihin mo ang iyong itinanam. Matutugunan ko ang alinman sa iyong mga kahilingan, kahit na nangangahulugan ito ng pagtupad sa ating pangako sa kasal. Nipatikip si Stella sa kanyang mga ngipin, ang kanyang kilos ay parang isang taong nagbitiw sa isang walang pag-asa na sitwasyon. Nanunuya si Lito, Miss Chin, wala akong interes sa iyo. Na parang natapakan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, agad na nagalit si Stella. Sa kanyang figure at hitsura, walang lalaking hindi magiging interesado. Sigurado siyang nagsisinungaling si Lito. Imposible, niloloko mo lang ang sarili mo, mahigpit na kinuyam ni Stella ang kanyang mga kamao. Alam na alam ni Lito ang iniisip ni Stella. Umiling siya, Miss Chin, hindi dapat masyadong kumpiyansa ang mga babae sa sarili. Nang sasagutin na ni Stella, isang malutong, masiglang boses ang yumangay, Lito. Sina Nilo Yao at Jasmine Yao ang lumabas para kumain. Mukhang isang formal na okasyon ang araw na ito, si Jasmine ay nagayos ng sarili. Nakasuot ng cocktail dress na nagpapakita ng slim bewang. Ang kanyang magandang mukha ay matingkad na may light makeup, kitang-kita, at hindi gaanong kaakit-akit kaysa kay Stella. Sumimangot si Nilo na nagsasabing, bakit Lito ang tawag sa kanya, Kuya Lito ang tawag sa kanya. Nakapout si Jasmine. Nakangiting sinabi ni Jasmine, Lito, kapag may libreng oras ka, umuwi ka para kumain. Malamig na tugon ni Lito, natatakot akong maging abala ako nitong mga nakaraang araw. You're busy? Then that's fine. Jasmine can go look for you. Ang mga kabataang tulad mo ay dapat magsama-sama pa, cultivate a deeper bond. Tumawa si Nilo, malinaw na malinaw ang kanyang intensyon. Namula ang mukha ni Jasmine, Lolo, anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Nahihiyang ibinaba niya ang kanyang ulo, ngunit hindi niya maiwasang silipin si Lito. Si Lito lang ang kanilang tinugon sa kabuuan, tinatrato si Stella na parang hangin. Medyo nakaramdam ng dismaya si Stella, tuyong umubo, at saka lang nagtanong si Jasmine, sino kaya ang babaeng ito? Ako ang guro ni Lito, sagot ni Stella. Kumusta, guro, bati ni Jasmine na may matamis na ngiti, ang pangalan ko ay Jasmine Yao, at ito ang aking lolo, si Nilo Yao. Nilo Yao? Ito kaya ang iginagalang na martial artist, si Elder Yao. Nagulat si Stella. Ngumiti si Jasmine ng matayog, tama. Natahimik si Stella. Isa siyang respetadong martial artist, ngunit deadset sa pagpapares ng kanyang apo kay Lito. Ano ang nangyayari? Nang marinig na si Stella ang guro ni Lito, lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Nilo. Bulalas niya, akala ko kasi girlfriend ka ni Lito, nakakagaan ang loob. Agad na umasim ang mukha ni Stella, ngunit dahil sa lakas ng kabilang partido, hindi ito nararapat para sa kanya na sumagot. Kuya Lito, hahanapin kita bukas, tuwang-tuwa si Jasmine. Tumango si Lito, sige. Pagkatapos ay bumaling si Jasmine kay Stella Chin, Teacher Chin, gusto mo bang sumama sa amin? Naramdaman ni Stella ang pag-init ng kanyang mukha, nakaramdam ng labis na kahihiyan. Bagamat walang sinabi si Lito, masasabi niyang tahimik itong tinatawanan siya. No, it's fine. She chuckled awkwardly, I have some matters to attend to. I'll take my leave. With that, tumalikod siya at umalis. Mukhang naguguluhan si Jasmine, bakit biglang umalis si Teacher Chin. Bahagyang tumawa si Lito, marahil sa wakas ay naharap na niya ang katotohanan. Hinailan ni Nilo si Lito sa isang tabi at bumulong, Lito, sa pagsasalita, ano ang tingin mo sa aking apo? Naiwang tulala si Lito at hindi makapaniwalang umaasa pa rin si Nilo. Sumagot siya, Elder Yao, may girlfriend ako. Nilo clicked his tongue, so ano? Hindi ka pa kasal. Si Lito. Hindi niya akalain na magiging ganoon kabold ang proseso ng pag-iisip ng mga matatanda. Lito, kung interesado ka sa aking apo, huwag mag-atubiling ituloy siya. Kung magpakasal ka sa hinaharap, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pundasyong naitayo ko sa buhay ko, tinapik ni Nilo ang balikat ni Lito.
Kumpiyansa siyang malaki ang tukso kaya hindi tumanggi si Lito. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Lito, tumugon, salamat sa iyong pagsasaalang-alang, Elder Yao, ngunit natatakot ako na hindi ako karapat-dapat. Mayroon akong sariling mga layunin sa buhay. Gayon din. Mataimtim niyang sinabi, pakikipagkaibigan lang ang nararamdaman ko para kay Miss Yao, o tinuturing ko siyang kapatid, wala nang iba pa. Ganyan ka ba talaga kawalang puso? Si Nilo ay labis na nasaktan, na tila nawala ng 1 bilyon. Gayunpaman, dahil dito, sinimulan niyang igalang si Lito ng higit pa, sa pag-aakalang siya ay isang taong hindi yumuko para sa 5 sakong bigas at tiyak na makakamit ang magagandang bagay sa hinaharap. Ngayong nandito ka ngayong gabi, bakit hindi ka sumama sa isang handaan? Masayang sinabi ni Nilo, ang mga naririto ngayon ay pawang mga maimpluwensyang tao sa Yongjong City, dahil alam mong mas maraming tao ang makikinabang sa iyo. Sa harap ng gayong magandang hangarin, nadama ni Lito na hindi nararapat na tumanggi, tumatango-tango na sinabi, salamat, Ginoong Yao. Dumating silang tatlo sa isang marangyang suite. Mahigit 10 tao na ang nakaupo sa loob. Nang makitang pumasok si Nilo Yao, tumayo silang lahat at nagbigay galang. Sino ito? Isang lalaking may malaking balbas ang bumaling kay Lito. Siya si Lito, nabanggit ko na siya sa iyo. Sabi ni Nilo. Tinignan ng balbas ng lalaki si Lito ng isang beses, kinusot ang kanyang mga mata na may kainahinala, kung hindi ako nagkakamali, wala siyang espiritual na ugat. Tumanggo si Nilo, baka sa kanyang mukha ang pagmamalaki, bagaman wala siyang espiritual na ugat, malakas siya. Kahit na ang henyo na may mga espiritual na ugat ng grade siyam mula sa Logia Academy ay hindi niya katugma. Anong klaseng biro ito? Ang ganyang batang lalaki ay kayang talunin ang isang henyo na may grade siyam na espiritual na ugat. Ginoong Yao, huwag mong sabihing naloko ka. Isa pa, umiling ang nakababatang lalaki at sinabi. Nagsimula na ring tumango ang iba bilang pagsang-ayon. Wala pang nakakita ng isang henyo na walang espiritual na ugat, mahirap para sa mga tao na maniwala. How about a head-on confrontation? Sumimangot si Nilo at sinabing, nandito tayo para kumain, hindi nararapat ang pakikipag-away. The little younger man retorted, ano bang problema niyan? Naglalakas loob ba siyang lumaban? Balino, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sabi ni Jasmine na may malamig na mukha. Hindi nagustuhan ni Balino si Jasmine na nagsasalita para kay Lito. Siya ay anak ng punong guro ng Haolian College sa Yongjong City, at siya ay ipinanganak na may ika-7 ranggo na espiritual na ugat, isang tunay na likas na matalinong individual. Higit pa rito, palagi siyang nahuhumaling kay Jasmine. Nang makitang ipinagtatanggol ni Jasmine si Lito ngayon, tumunog ang mga alarm bell sa isip ni Balino at napuno siya ng puot kay Lito. Kahit na mayroon kang pang-9 na ranggo na espiritual na ugat, sa palagay ko ay matatalo kita sa aking pang-7 ranggo na ugat. At saka, casual na paligsahan lang ito, ano ang masama doon? Malamig na tinitigan ni Balino si Lito, hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti nito, can you dare? Sinabi ni Jasmine kay Lito, huwag mo siyang pakialaman. Gayunpaman, bahagyang ngumiti si Lito, isang casual na paligsahan, wala akong pakialam. Humakbang siya pasulong, naging malamig ang tingin sa mga mata ni Balino. Ang mga tao ay sabik na panoorin ang palabas. Gusto ni Jasmine na humakbang para pigilan ito, ngunit pinigilan siya ni Nilo. Marahan na tumawa si Nilo, panahon na para hayaan si Balino, ang batang iyon, na makatikim ng kapitan. Bukod sa lolo at apo ng pamilya Yao, halos lahat ng iba ay sumusuporta kay Balino, sa pag-aakalang siya ang mananalo. Si Balino sa kabilang banda ay puno ng kumpiyansa, at direktang sumuntok. Si Lito ay nasa likod ng kanyang mga kamay, casual na umiiwas na para bang siya ay naglalakad ng maluwag. Ang bawat pag-atake ni Balino ay nahulog sa kawalan, labis na inis, at siya ay ngumisi ng sarkastikong, tumigil ka sa pagtakbo na parang moldite na babae, halika at saktan mo ako kung maglakas loob ka. Hinawit ni Lito ang gilid ng kanyang bibig, fine. Sa sandaling bumigkas ang kanyang mga salita, isang suntok ang dumating na parang kidlat. Naramdaman ni Balino na halos hindi na bumigkas ang kanyang mga salita, at bago pa siya makapag-react, siya ay nasuntok ng malakas. Isang mainit na likido ang umagos mula sa kanyang ilong, at nang itaas niya ang kanyang kamay para panasan, puro dugo iyon. Namula ang mukha niya, mapahamak. Ngunit si Lito ay umatras sa isang napapanahong paraan, ito ay isang maliit na spar. Ito ay iyong ideya. Si Balino ay labis na nabalisa, ngunit walang duda na siya ay natalo sa laban na ito. Ang bilis ay salamin ng lakas, at ang bilis ni Lito ay mas mabilis kaysa sa kanya. Sa gilid, nang makitang nanalo si Lito, tumawa si Jasmine ng pif, isang tunog na tila insulto sa ego ni Balino.
Lalong naging mabangis ang kanyang mukha, at tahimik niyang naalala ang pangalan ni Lito sa kanyang puso. Kabanata 1094. Salamat sa presensya ni Ginoong Yao, lahat ay medyo magalang kay Lito habang kumakain. Pagkatapos kumain, lumapit si Balino kay Jasmine, Jasmine, may bagong restaurant na kakabukas lang. Narinig ko na ang presyo bawat tao ay humigit kumulang 5,000 at ang pagkain doon ay kakaiba. Payagan mo akong dalhin ka doon. Hindi natinag si Jasmine, hindi ako pupunta. Lumingon siya at tumingin kay Lito, o baka pwede mo naman akong samahan. Si Lito ay hindi interesado sa mga ganoong lugar, at malumanay siyang tumanggi. Pinandilatan ni Balino si Lito na para bang siya ay isang malaking banta at wala nang ibang gusto kundi ang alisin siya. Habang papalabas sila ng hotel, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang biglang bumulaga kay Lito na mabilis na tumabi, halos mabundol ng kotse. Ibinaba ang bintana ng kotse, at si Balino ay malamig na nakatitig kay Lito, huwag mong isiping maipagmamalaki mo dahil sa swerteng nanalo ka ngayon. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Lito, bakit dapat mag-atubiling manalo at ang pagkatalo ay isang bagay na pagmamalaki. Lalong naging malungkot ang mukha ni Balino, malamig siyang ngumuso, hindi ako magaling magsalita. Mag-iingat ka. Sa susunod na masagasaan kita, hindi na ako magpapagaan sa iyo. Pagkasabi niya nun ay inapakan niya ang gas at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Umiling si Lito at tumawa. Lumapit si Jasmine sa kanya, mas maganda kung wala kang masyadong gagawin sa kanya. Di ng akademya ang tatay niya, okay lang, pero narinig ko na kasali ang tiyuhin niya sa underworld. Oh, nagtaas ng kilay si Lito. Mataimtim na tumango si Jasmine, sinasabi na ang kanyang tiyuhin ay medyo matagumpay sa underworld, napakalakas. Kung hindi, hindi siya mangangahas na maging napakayabang. Kaya, tigilan mo na ang pakikipagtalo sa kanya. Pretuhin mo ang kanyang mga salita bilang walang iba kundi ang mainit na hangin. Kahit pumasok ang aking lolo, wala tayong magagawa kung masangkot ang kanyang tiyuhin, same time na payo ni Jasmine. Casual na ngumiti si Lito, hindi ko kailangan ng tulong ng sinuman, kaya ko itong mag-isa. Umiling si Jasmine, huwag kang walang muwang. Ang underworld ay hindi tungkol sa pagiging malakas, di sila makatao. Sige, wala nang mga salita. Alam ko ang aking mga limitasyon, iginawad ni Lito ang kanyang kamay. Ang sakit mo talaga sa ulo, walang magawa si Jasmine. Kinabukasan, pumasok si Lito sa klase gaya ng dati. Gayunpaman, tila nagpahinga si Stella. Naisip ni Lito na siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon ngayon. Nang gabing iyon, tumunog ang kanyang telepono. Si Nilo Yao iyon. Lito, nakita ka na ba ni Jasmine? Ang boses ni Nilo ay tila nag-aalala. Nagulat si Lito, hindi, ano ang problema niya? Naku, tinawagan ako ng babaeng yun kaninang hapon tapos umalis na para sa'yo yun, pero hindi pa bumabalik, hindi pa rin sumasagot sa phone niya. I'm very worried. Napabuntong hininga si Nilo. Sinabi ni Lito, maaari ba siyang magsaya kasama ang kanyang matalik na kaibigan? Sumagot si Nilo, iyan ang kakaibang bahagi, sinuri ko ang lahat ng kanyang mga kaibigan at lahat ng mga lugar na maaari niyang puntahan ngunit hindi ko siya nahanap. Nga pala, may isang tao na hindi ko makontak, biglang may naalala si Nilo. Nagtaas ng kilay si Lito, sino? Balino Wang, sabi ni Nilo, ngunit bihirang makipag-ugnayan sa kanya si Jasmine, at hindi ko alam kung may kinalaman siya rito. Nang marinig ito, nahulaan ni Lito. Sabi niya, Mr. Yao, huwag kang mag-alala sa ngayon. Alam mo ba kung ano ang pangalan ng tiyuhin ni Balino Wang? Saglit na nag-alinlangan si Nilo. Naghihinala ka ba? Oo. Tumango si Lito, si Jasmine ay maaaring nasa ilalim ng house arrest ni Balino. Naging balisa si Nilo. Kung meron man, talagang may kapangahasan ang batang iyon. Kung may problema si Jasmine, ako, si Nilo Yao, ay itataya ang buhay ko para bayaran siya. Pagkalipas ng ilang minuto, tumawag si Nilo, nagpadala ako ng isang tao para malaman, ang tiyuhin ni Balino Wang ay si Haidong Zhang, at papunta ako sa pamilya Wang para hilingin na palayain siya. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinawagan ni Lito si Boy Eto daw. Mr. Argel, ano ang tingin mo sa akin? Napuno ng pagtataka ang tono ni Boy Eto daw. Pang-aasar ni Lito, oh. Naistorbo ba kita? Mr. Argel, pinapatay mo ako. Gusto kitang makita araw-araw, ngunit nag-aalala akong abalahin ka, araw at gabing naghihintay sa iyong tawag. Binago ni Lito ang paksa, may kilala ka bang taong nagngangalang Haidong Zhang, siya ay mula sa underworld. Wala akong narinig tungkol sa kanya. Nag-alinlangan si Boy Eto daw, kaibigan mo ba siya, o nasaktan ka ba niya?
Walang pakialam na sumagot si Lito, maaaring inagaw niya ang kaibigan ko. Ano? Ang boses ni Boy Eto daw ay biglang tumaas ng 8 beses, ang pangahas na hawakan ang iyong kaibigan, ay ang paggawa ng isang kaaway ni Boy Eto daw, Mr. Argel, hindi mo na kailangang gawin, hahanapin ko siya kaagad at puputulan. Hold on? Find him first? Don't act rashly. Kung siya talaga, ako na ang bahala. Napakakalma ang boses ni Lito, na nagpapakita ng hindi mapag-aalinlanganan at nakakagigil na lamig. Ibinaba ni Old Knife Master Boy Eto daw ang tawag, tumawa, at sinabing, siguro kung sino ang malas sa pagkakataong ito. Pagkaraan ng 10 minuto, nalaman ni Old Knife Master si Haidong Zhang at ipinaalam kay Lito. Agad na umalis si Lito patungo sa Underworld. Sa pasukan ng Underworld, kalalabas lang ni Lito sa elevator, at mayroon ng 2 linya ng mga tao na naghihintay. Master Argel. Nang makita siyang sumulpot, sabay-sabay na sumigaw ang lahat. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, manatili sa anino, at huwag gumawa ng palabas. Oo. Agad namang umatras ang mga lalaking iyon at mabilis na nawala ng walang bakas. Tumanggaw si Lito. Mukhang sinanay sila ng husto ni Old Knife Master. Sa pagkakataong iyon, huminto sa kanyang harapan ang isang ganap na itim na sasakyan. Bumaba si Old Knife Master Boy Eto daw sa kotse at personal na binuksan ang pinto, Master Argel, please. Tumanggaw si Lito at pumasok sa kotse. Nagsimulang humandar ang sasakyan, at nagsimulang i-update ni Old Knife Master si Lito sa sitwasyon ni Haidong. He's the boss of a gang in the east. I was about to find the person in charge of the eastern area. What a bunch of garbage he has recruited. Habang sinasabi ito, kinuha ni Old Knife Master Boy Eto daw ang kanyang telepono. Hindi na kailangan. Tamad na tumalikod si Lito, hayaan mo muna akong paglaruan sila. Hindi alam ng Old Knife Master Boy Eto daw kung ano ang iniisip ni Lito. Napalunok siya ng laway, ibinaba ang kanyang telepono, at sinabing, susunod tayo sa utos ni Master Argel. Nang makarating sa paligid ng pasukan ng bulwagan, bumaba si Lito sa kotse at naglakad patungo dito. Sa pagkakataong ito, sa isang silid sa may entrance ng bulwagan, si Jasmine ay nakaupo sa isang sofa, malungkot ang kanyang ekspresyon. Nakatayo sa tabi niya, ngumisi si Balino, nakapagdesisyon ka na ba? Kumunat ang noo ni Jasmine, ilang beses ko pa ba kailangang sabihin ito? Hindi ako interesado sa iyo, walang pagitan sa atin. Tumayo siya, malamig na sinabi, pumunta ako dito para hilingin sa iyo na itigil mo na ang laban kay Lito. Pero dahil hindi ka tumatayo, nagpapalam na ako sa iyo. Isang hakbang na lang, niharang siya ni Balino na tumawa ng nakakaloko, ngayong nandito ka ngayon, kung hindi ka pumayag sa aking kahilingan, hindi ka aalis. Ito ay pagdukot, ito ay labag sa batas. Sinulyapan ni Jasmine ang lalaking nakaitim sa pasukan, nagsimulang kumirot ang kanyang loob. Napabuntong hininga si Balino, ito ay isang underworld, ang mga batas ay basurang papel lamang dito. Kahit na pumunta rito ang lolo mo, wala siyang kakayahang kunin ka. Isang kasuklam-suklam na ekspresyon ang ipininta sa mukha ni Balino. Hinawakan niya si Jasmine sa braso, pinilit itong yakapin, habang dinadamdam niya ang makinis nitong balat, sumiklab ang kanyang pagnanasa. Sampal. Sinampal siya ni Jasmine, umalis ka, o hindi ako magpapakita ng anumang awa. Si Balino, tinakpan ang kanyang mukha, bastos, ang lakas ng loob mong saktan ako. Sa sandaling ito, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mga kakaibang tato na nakapinta sa kanyang mukha, walang awa ang kanyang hawk-eyed glare. Tito. Tumawag si Balino Wang. Ngumiti si Haidong Zhang, na sinulyapan si Jasmine, ito ang babae. Maganda ang hitsura, ngunit mukhang masungit. Kailangan mo ba ng tulong ng tiyuhin? Habang nagsasalita siya, may lumabas na punyal sa kanyang kamay, na mabilis niyang minanipela. Kung mabibigyan ako ng kamay ni Tito, maganda iyon. Tumawa si Balino. Magsasalita pa sana si Haidong, isang subordinate ang dumating upang magulat, guro, may naghahanap sa labas ng babaeng iyon. Sumimangot si Balino, sino ang makakaalam na nandito siya? Napaawang ang bibig ni Haidong sa isang mapagmataas na ngiti, kung sino man ito, kapag narito na sila, hindi na sila nakakalayo. Naglakad siya palabas sa pangunahing bulwagan, at nakita niya si Lito nakakapasok lang. Bago pa makapagsalita si Haidong, naupo na si Lito sa master seat. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Haidong, bumulong siya, binata, hindi basta-basta makakaupo sa upuang iyan. Si Lito ay ganap na walang pakialam, well, I find this spot quite comfortable. Hehe, talagang sa pamumulaklak ng kabataan at walang takot.
Umiling si Haidong, bumulong sa sarili, tingnan natin kung gaano ka komportable kapag binali ko ang iyong mga binti sa 1 minuto. Ayokong mag-aksaya ng oras. Walang pakialam na nagsalita si Lito, pabayaan mo si Jasmine, at ililigtas ko ang iyong buhay. Ano? Hindi makapaniwalang tumingin si Haidong sa binata, hindi makapaniwala sa sariling pandinig. Ikaw, inuutusan mo ako. Tinuro niya ang sariling mukha, kilala mo ba kung sino ako? Hinaplos ng mga daliri ni Lito ang armrest ng kanyang upuan at nagsalita siya, Head of the Eastern District's 8th Hall, Haidong Zhang. Humagalpak ng tawa si Haidong, alam kong ako ang Hallmaster, nangangahas ka pa ring magkaroon ng ganyang ugali. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Isang Hallmaster lang, ano ang dapat ikatakot? Ipinatong ni Lito ang kanyang kamay sa kanyang noo, tiniwalo si Haidong, bukod dito, hindi ka na magiging Hallmaster ng mas matagal. Ang mga salitang ito ay tila nanggaling sa kung saan, na naging sanhi ng pagkabaliw ng mga mata ni Haidong. Anak, nasisiraan ka na yata, kailangan mo ng wake-up call. Sa sandaling iyon, lumabas si Balino. Mula sa ikalawang palapag, tumingin siya kay Lito, nakaawang ang kanyang bibig sa panunuya. Tingnan mo na lang, hindi mo pa nga siguro alam kung ano ang underworld, kung gaano ka-brutal yun. Umiling si Balino. Samantala, ang lahat ng mga kampa ni Haidong ay nagsimulang manunuya sa palabas na ito. Marami na kaming nakitang tao pero walang kasing bangis na katulad mo. Ito ay humihingi ng kamatayan, kung hindi natin siya matalo hanggang mamatay, ipinagkanulo natin ang ating sarili. Kung ganoon, makakatanggap ka ng wake-up call. Ngumisi si Haidong, iminuwestro ang kanyang kamay at sinabing, pumunta ka, patayin mo siya kaagad. Sa silid, 12 o higit pang mga alipors ang armado, hindi ng mga karaniwang panghampas, ngunit matatalim na punyal at kutsilyo, na tumutumbok kay Lito. Casual na sinabi ni Haidong, gawin itong malinis na trabaho. Huwag kumuha ng dugo sa upuan. Isang mapangasar na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, na para bang nalalapit na ang tagumpay. Gayunpaman, nang simulan ng kanyang mga tauhan ang kanilang pag-atake, tila may mali. Si Lito ay casual na nakaupo sa kanyang upuan, habang sunod-sunod na lalaki ang pinaalis. Sa huli, lahat ng alipors ay nakahandusay sa sahig. Ito. Tahimik na pinarusahan ni Haidong ang kanyang sarili. Kung ang lalaking ito ay walang mga panlilinlang sa kanyang manggas, hindi siya maglalakas loob na pumasok ng mag-isa. Pumasok ka, dalhin mo lahat ng lalaki sa labas. Mabilis na ikinaway ni Haidong ang kanyang kamay. Makalipas ang 12 segundo, isang pulutong ng mga tao ang sumugod, at ang bulwagan ay agad na naging masikip. Gayunpaman, tulad ng dati, ang puwitan ni Lito ay hindi umaalis sa upuan, at lahat ng daang kasama ng kanyang mga alipors ay biglang naitapon. Nang makita ito, nagsimulang lumungkot ang kulay ng mukha ni Haidong. Ang mga bagay ay tila umiikot sa labas ng kontrol. Are you so badass, that you'd dare me to call for backup? Haidong said, trying hard to suppress the fear. Tamad na sumagot si Lito, sige, tumawag ka para sa tulong, at siya nga pala, gawan mo ako ng isang tasa ng tsaa. Kabanata 1095. Gusto mo pa ba ng tsaa? Sa tingin mo ba tea house ito? Si Haidong ay nasa bingit ng pagmumura ng malakas. Kinuha ni Lito ang isang punyal mula sa sahig at inihagis ito ng basta-basta. Nakarinig si Haidong ng ingay at ibinaling niya ang kanyang ulo upang makita ang isang dagger na nakatusok sa dingding. Uulitin ko, gusto ko ng tsaa. Si Lito ay naka-cross legs ng maluwag. Ikinuyom ni Haidong ang kanyang mga kamao, malapit ng sumiklab, nang si Balino ay nagmamadaling bumaba mula sa itaas, isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha, Tiyo, hindi na masyadong humingi ng isang tasa ng tsaa pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Ano? Pinandilatan ni Haidong ang kanyang pamangkin. Kinindata ni Balino si Haidong, na tila may naintindihan habang may malisyosong kislap na sumilay sa kanyang mga mata. Kung ganoon nga, ako, si Haidong Zhang, ay hindi isang lalaking hindi alam ang kanyang ugali. Isang tao, dalhan mo siya ng isang tasa ng tsaa. Ilang sandali, isang tasa ng tsaa ang inihain sa harap ni Lito, at si Haidong ay tumawag sa telepono. Kinuha ni Lito ang tasa ng tsaa at humigop ng mahinahon. Nang makita siyang umiinom ng tsaa, halos matawa si Balino, malalason ka ngayon, walang muwang. Tumaas ang isang kilay ni Lito, sigurado ka ba? Haha, naglalaman ito ng pinaka-nakamamatay na lason, ang 1/silencing potion, na isang bagong nabuong lason ng pinakasikat na poison master sa underground world. Hindi ka mabubuhay ng 1 minuto. Tuwang-tuwa si Balino na halos hindi niya ito mapigilan, kapag namatay ka, ako lang ang makikita ni Jasmine. Hey! Ikaw talaga ang walang muwang dito. Walang imak na umiling si Lito.
Nawala ang ngiti ni Balino. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang tumawa si Lito, sa tingin mo ba ay hindi interesado si Jasmine sa iyo dahil sa akin? Kung gayon, ikaw ay lubos na mali. Kahit na wala ako, hindi kanya magugustuhan, isang piraso ng basura. Tinatawag mo akong basura. Sige. Pagkatapos, ay record ko ang iyong kahindek-hindek na kamatayan at hayaang masaksihan ng lahat kung gaano kaiya ang iyong mga huling sandali. Inilabas ni Balino ang kanyang mobile phone, tinutukan si Lito upang makuha. Gayunpaman, makalipas ang 1 minuto, walang nangyari. Paano ito naging posible? Natarante si Balino at sinubukang pakalmayan ang sarili, hindi pa siguro nagsisimula ang epekto ng gamot. Lumipas ang 5 minuto, at hindi pa rin nasaktan si Lito, kahit na nakangiti kay Balino. Napaatras si Balino sa takot. Ninatngat ni Haidong ang kanyang mga ngipin at nagmura, mapahamak, peke ba ang binili natin? Hindi ito maaaring peke, noong huling isang aso na kaunti pa lang ay agad na namatay na may dugong bula sa bibig. Nanginginig ang boses ni Balino. Napawi ang ngiti ni Lito, biglang tumayo at naglakad patungo kina Haidong at Balino. Sa sobrang takot nila ay napaatras sila. Uncle, let's do it together. There's no way na hindi natin siya mapapatay. Nais ni Balino na tanggapin ang bagay sa sarili niyang mga kamay. Bigla siyang sumugod, inatake ang mukha ni Lito. Sumuntok si Lito, at pinalipad si Balino bago pa man niya mahawakan ang damit ni Lito. Mas malala pa si Haidong, tinadyakan siya ni Lito, nabali ang isa niyang braso at binti. Napuno ng hiyaw ang bulwagan. Mapahamak, tingnan natin kung sino ang maglakas loob na gumawa ng gulo sa aking Eastern District, ano ba, kahit na gulo sa aking pintuan. Sa puntong ito, isang matipunong lalaki ang pumasok sa eksena na may dumadagandong na dagandong. Siya ang amo ni Haidong, ang Eastern District Overlord, si Benlong Wang. Kuya Benlong. Sa wakas dumating ka na, Long Kuya. Si Haidong, na parang nakikita ang kanyang tagapagligtas, ay desperadong gumapang at hinawakan ang bukong-bukong ni Benlong. Kuya Benlong, may nanggugulo, ipaglaban mo ako sa paghihiganti. Malungkot na umungol si Haidong. Pinunasan ni Benlong ang kanyang mga mata, napansin si Lito. Natagpuan niya ang huli na pamilyar, ngunit hindi niya matindaan ng ilang sandali. Anong background mo? Si Benlong, na nagawang maging pangalawang pinuno, ay hindi walang muwang. Nakikita ang mga sugatan na nakakalat sa paligid, at isang kabataang nagtataglay ng gayong kakilakilabot na lakas, alam niyang hindi ito ordinaryong tao. Walang pakialam na sinabi ni Lito, walang background. Boy, we're all here to hustle. Let's talk nicely, bakit ka nagkagulo dito sa doorstep? Madilim na nagtanong si Benlong. Nang sisigot pa sana si Lito, si Haidong, na natatakot sa maaaring sabihin ni Lito, ay nagmamadaling sumagot, sinisikap niyang nakawin ang babae ng aking pamangkin, na hindi kami pinapansin. Malamig na tumawa si Lito, kumuha ng upuan, at binasag ito kay Haidong. Nagbago ang mukha ni Benlong, naging magalang siya, ngunit halatang hindi siya sineseryoso ng batang ito. Kuya Benlong, huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa kanya, labanan mo na lang siya. Sabi ni Haidong. Gawin mo lang, gusto kong makita kung paano sinanay ang mga tauhan ni Boy Eto daw na third master, matamlay na pahayag ni Lito. How dare you disrespect ang pangalan ni Boy Eto daw na third master? Halika, labanan mo siya. Si Benlong, na hindi matiis sa galit, ay nagutos sa by-wave ng kanyang kamay. Ngunit tumawa lang si Lito at sinabing, masyadong maliit ang silid na ito, bakit hindi natin dalhin sa labas? With that, tumayo talaga siya at naglakad papunta sa pinto. Natigilan si Benlong. Ang bata ay maaaring puno ng tiwala sa sarili o siya ay isang tulala. Ang kanyang East District ang may pinakamalakas na manlalaban, na nagpapanginig sa takot sa buong underworld. Talaga bang sinusubukan ng batang ito na hamanin ang kapangyarihan ng buong East District ng mag-isa? Si Lito ay nakatayo sa labas sa kalye at agad na napalibutan ng higit sa 100 tao. Ang daan-daang ito ay ang mga elite na dinala ni Benlong, bawat isa ay nilagyan ng hindi bababa sa level 5 spiritual roots. Ang pinakamalakas sa kanila ay mayroong level 7 spiritual roots. Ang gayong puwersa ay halos hindi magagapi sa underworld. Si Benlong ay puno ng kumpiyansa. Habang nag-aaway ang magkabilang panig, ang ngiti sa mukha ni Benlong ay napawi ng di oras. Ang makapangyarihang level 5 spiritual root fighter ay mga langgam lamang bago si Lito, na walang pakialam na itinapon. At ang pinakamalakas sa mga manlalaban, na may level 7 spiritual roots, ay hindi nakatiis ng higit sa 10 galaw bago siya talunin. Sa di nagtagal, mahigit 100 tao ang nagkalat sa sahig.
Sa paligid nila, maraming nanunood ang napanganga sa eksena. Noong una, nabigla sila, pagkatapos ay sumambulat sila sa isang dagandong na palakpakan. Ito ang mundo sa ilalim ng lupa. Ang karamihan ay hindi natakot sa karahasan. Sa kabaligtaran, napuno sila ng pananabik. Ang mga mabangis na higanti, na nakataas ang kanilang mga kamao, ay sumigaw, galing. Sino ba ang mag-aakala na ang isang mukhang mahinang tao ay kayang talunin maging anggang ni Kuya Benlong? Sino ba itong phenomenal genius na ito, sobrang nakakabilib? Siya ba ay kumukuha ng mga apprentice? Isang alon ng tuwa ang bumangon, hinayaan si Benlong na mawala ang buong mukha, isang grupo ng mga walang kabuluhan, umalis. Medyo malayo, sa isang kotse, si Boy Eto daw ay may pagtataka sa kanyang mukha. Tunay nga, hindi nabigo si Master Argel. Nawala sa loob ng 7 taon, ngunit napakabayani pa rin sa kanyang pagbabalik. Siya ang Diyos ng aking Dao Old 3, ang aking nag-iisang amo. Nang sabihin ni Boy Eto daw ang mga salitang ito, nagkaroon ng kislap ng debotong liwanag sa kanyang mukha. Ang nakababatang kaibigan ko, ako, si Benlong Wang, ay walang balak na maging kaaway mo. Bahagyang yumuko si Benlong, bakas sa kanyang mukha ang paggalang. I have always respected the strong. If you have any demands, feel free to lay out them. Kahit anong gawin ko, susubukan kong gawin, ang hiling ko lang ay maging kaibigan ka. Pagkatapos magsalita, bahagyang yumuko muli si Benlong. Ngumiti si Lito. Si Benlong na ito ay talagang isang taktika, alam kung kailan siya nalampasan at hindi bulag na kumapit sa kanyang pagmamataas, kahit na nangangahulugan ito ng pag-atres at pakikipagkaibigan sa malakas. Ang pagkakaroon ng gayong nababaluktot na tagasunod ay talagang isang mapalad na bagay. Tumingin si Lito kay Benlong at tumango, ang galing mo. Marunong talaga mag-delegate si Old Knife Third. Nagulat si Benlong, baka kilala mo si Old Knife Third. Kuya Benlong, huwag kang magpapaloko sa kanya. Kung alam niya si Old Knife Third, sinabi na niya ngayon. Gumapang palabas si Haidong, mapang-asar na sinabi. Sa pag-iisip tungkol dito, sinabi ni Benlong kay Lito, aminin mo lang na nagkamali ka, humingi ng tawad sa kanya, at hahayaan kong lumipas ang nakaraan. Kung hindi, he paused, a cold look in his eyes. Kahit na malakas ka, this underworld is my terrain after all. Kahit kaya mong lumaban, kung i-rally ko lahat ng puwersa ko, it would be enough for you to handle. Humihingi ng tawad. Siya ay karapat-dapat. Ngumisi si Lito. Dumilim ang mukha ni Benlong, handa nang pumasok. Kung ganoon nga, huwag mo akong sisihin. Nilabas niya ang phone niya, ready to make call. Biglang bumukas ang pinto ng kotse sa gilid ng kalsada, at isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw, dumating na si Old Knife Third. Nagbago ang ekspresyon ng lahat, at mabilis silang gumawa ng paraan. Lumakad pasulong si Old Knife Third na may mabagsik na mukha, isang kahangahangang hangin sa paligid niya. Agad na humakbang si Benlong para batiin siya, Old Knife Third. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Old Knife Third at nagpatuloy sa paglalakad patungo kay Lito. Si Haidong, na malapit kay Lito, ay inisip na si Old Knife Third ang papunta sa kanya. Gumapang siya, sabay tawa at pag-ungol, at kumapit sa mga binti ni Master Boy Eto daw. Master daw, sa wakas ay dumating ka na para tumayo para sa akin. Umalis ka. Sinipa siya ni Master daw sa isang tabi, naglalakad patungo kay Lito. Thud. Sa harap ng mapagbantay na mga mata ng lahat ng naroroon, si Master daw ay lumuhad sa isang tuhod. Pagbati, Master Argel. Umaalingaw-ngaw ang boses niya na parang kulog na ikinagulat ng lahat ng naroon. Nanlamig ang ekspresyon ng mukha ni Haidong. Namutla ang mukha ni Benlong. Bigla niyang naalala kung bakit parang pamilyar si Lito. Minsang ipinakita sa kanila ni Master daw ang larawan ni Lito, na sinasabi sa kanila na huwag silang saktan ang taong ito at yumuko bilang paggalang kapag nakita nila siya. Pero anong ginawa niya ngayon? Thud. Sumunod din si Benlong at lumuhod, yumuko siya at sinabing, Master Argel, nagkamali ako. Ninatngat ni Master daw ang kanyang mga ngipin at pinaulanan ng mabigat na suntok si Benlong. Ikaw bastos. Si Benlong ay hindi nang ahas na magsalita, ako ay bulag, Master Argel. Gayunpaman, gusto mo akong parusahan, wala akong tutol. Matalino ka pa naman para umintindi, makakaiwas sa matinding parusa. Bahagyang sinabi ni Lito, pumunta ka at kunin mo ang iyong kaparusahan. Masayang yumuko si Benlong ng paulit-ulit, salamat, Master Argel. Sa sandaling iyon, tumingin si Lito kay Haidong, na takot hanggang sa puntong nawala na siya ng kulay sa kanyang mukha. Gayahin ang aksyon ni Benlong, yumuko siya, umaasang makakatanggap siya ng awa.
Gayunpaman, malamig na sinabi ni Lito, wala kang muwang, hindi ka maaaring manatili dito. Lito. Master Argel, nagkamali ako, please spare me. Nagmamakaawa si Haidong sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Malamig na tumawa si Lito, patawarin kita. Wala akong ganoon kalaki na puso. Humakbang siya at dinurog ang mga paa ni Haidong. Sinabi ni Boy eto daw, makinig ang lahat, wala na si Haidong sa ilalim ng aking proteksyon. Kung mayroon kang anumang hinanakit, maghayganti ka. Si Haidong ay isang makasarili at tusong tao, na palaging nangangikil sa iba. Lahat ng tao sa paligid niya ay nagtatanim ng matinding sama ng loob sa kanya. Nang makita ang magandang pagkakataong ito, tiyak na ayaw nilang palampasin. Naghanda silang ilabas ang kanilang galit, sinuntok at sinipa siya. Sa una, nagpakawala si Haidong ng ilang ungol, ngunit pagkatapos ay nanahimik siya. Noon lang. Tumabi kayo. Lumabas si Balino, hawak si Jasmine na hostage. Hawak niya ang isang punyal, ang talim ay nakadikit sa puting nyebe na leeg ni Jasmine. Lito, sa tingin mo ay napakahusay mo, hindi ba? Kung maglakas loob kang kumilos ng walang ingat, maaaring hindi makita ng aking kutsilyo kung saan ito patungo. Malamig na tumikim si Balino. Si Jasmine ay hindi pa nakakita ng ganoong eksena noon at sa sobrang takot ay namutla ang kanyang maliit na mukha, ngunit kinagat niya ang kanyang labi at hindi umiyak. Dahil dito, lalo siyang nakakaawa.